Giannis at Lillard na kumpleto ang iniwan nung nakaraang season. Champion na sa NBA Cup. Panahon na para bigyan ng minuto si Anderson. At unang press ni Schroeder, excited na kay Stephen Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang pangalawang trophy sa kasaysayan ng Emirates NBA Cup ay patungo na sa Wisconsin matapos talunin ng Milwaukee Bucks ang Oklahoma City Thunder sa NBA Cup Final. Matapos ang 6 na kalamangan, simula ng kanilang kampanya, tiyak na bumalik na sila sa tamang landas at ginamit ang kanilang momentum upang masungkit ang tropeyo ngayong season. Ang Los Angeles Lakers ang unang nanalo sa tournament noong nakaraang season bago pa ito opisyal na pangalanan. Nagbigay ng pahayag ang Bucks sa kanilang panalo. Tinalo nila ang Thunder sa score na 97-81. Tunay ngang isang make or miss na liga ito at pinatunayan niyon sa Cup Final. Bumalik na ang Milwaukee. Nagbigay sila ng pahayag sa kanilang panalo. Nanalo sila sa isang mahalagang kategorya na siyang naging susi sa kanilang malakas na panalo. Ang mga star players nila, sina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard, ay nag-ambag ng 26 and 23 points. Ngunit ang naging susi ay ang pagsisikap ng buong team sa pag-shoot ng 3-pointers. Napasok ng Bucks ang 17 of 40 na 3-pointers, samantalang 5 lang ang naipasok ng Thunder mula sa kanilang 32 attempts. Ang malaking agwat na ito ang nagbigay ng malaking kaibahan at nagbigay ng $500,000 sa bawat player ng Milwaukee, habang $200,000 naman ang natanggap ng mga player ng Thunder bilang finalist ng tournament. Mas mahusay din ang paggalaw ng bola para sa Bucks kumpara sa Thunder. Nakapagtala ang Milwaukee ng 25 assists on 34 baskets made compared to the Thunder's 13 assists on 29 baskets made. Ang pagkakaibang ito sa opensa ay napakalaki, ngunit pinarangalan din ang depensa ng Bucks matapos nilang pigilan ang Oklahoma City na makascore ng 81 points, ang pinakamababa nila ngayong season. Hirap na hirap si Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander na makagawa ng 21 points from 8 of 24 shooting. Siya ang sentro ng opensa ng Thunder at napigilan siya ng Bucks na siya ring nagpatigil sa pag-atake ng Oklahoma City. Sa NBA Cup Final, bahagyang naiiba ang mga patakaran. Bagamat binibilang ang mga unang knockout games sa Las Vegas sa regular season record at statistics ng mga team, hindi ganoon sa championship round. Naglaro ang dalawang teams para sa premyong pera at tropeyo, ngunit walang epekto ito sa regular season standings. Para sa Thunder, mahalaga ito dahil naipagtanggol nila ang kanilang 25 record sa regular season na nag-iwan sa kanila sa number 1 sa Western Conference. Samantala, gusto rin sana ng Milwaukee Bucks na madagdag ito sa kanilang regular season record, ngunit sapat na ang tropeyo at ang momentum at posibleng isang banner. Matapos ang pangalawang edisyon ng NBA Cup, ngayon ay may mas malinaw ng branding at tila nahanap na ng liga ang tamang formula para sa tournament. May mga pagbabago pang kailangang gawin at tiyak na pag-aaralan ng NBA ang mga ito sa off-season. Sa madaling salita, bumalik na si Giannis Antetokounmpo at ang Milwaukee Bucks. Anong masasabi nyo para sa kampiyon na Milwaukee Bucks sa NBA Cup? Sa sumunod na balita naman, si Dennis Schroeder nagbigay ng tapat na pahayag tungkol kay Stephen Curry matapos ang Warriors trade. Nitong Miyerkules, hinarap ni Schroeder ang media sa unang pagkakataon bilang miyembro ng Golden State Warriors. Ang veteranong point guard ay nakuha mula sa Brooklyn Nets sa pamamagitan ng trade nitong Lunes. Ayon kay Dalton Johnson ng NBC Sports Bay Area, isusuot ni Dennis Schroeder ang number 71 sa Warriors. Hindi available ang number 17 dahil kay Chris Mullin. Sinabi ni Schroeder na espesyal sa kanya ang number na yon dahil siya ang ika-17 pick at ito rin ang paboritong numero ng yumaong ama niya. Kaya naging madali ang desisyon niyang baliktarin ito. Nang makausap ni Schroeder ang mga reporter, tinanong siya tungkol sa two-time MVP na si Stephen Curry. Sinabi niya, kapag binubuksan mo ang NBA app at nakikita mong naglalaro ang Golden State, nakakapanabik. Parang video game ang laro niya. Nag-e-enjoy lang siya, tumatawa, at laging gumagawa ng tamang desisyon. Isa siya sa mga superstars na lubos kong iginagalang. Sobrang excited ako. Hindi ko ito maipaliwanag. Nandito ako para maging bahagi ng isang espesyal na bagay. Dumating si Schroeder sa Golden State na may napaka-produktibong average na 18.4 points, 3.0 rebounds, 6.6 assists, and 1.1 steals per game. Habang may shooting percentage na 45.2% from the field and 38.7% from 3-point range.
Nagkaroon ng pabago-bagong season ang Warriors. Kasalukuyan silang nasa ikapitong pwesto sa Western Conference na may 14-11 record of 25 games. Sa Biyernes, malamang nagagawin ni Schroeder ang kanyang debut kapag binisita ng Warriors ang Memphis Grizzlies. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Warriors, ipinapakita ng mga stats na maging sina Stephen Curry at Draymond Green ay hindi kayang impluwensyahan ang laro gaya ng isang veterano ng Golden State Warriors. Hindi napigilan ng Warriors ang pagbabalik ni Klay Thompson sa San Francisco matapos makuha ng Dallas Mavericks ang panalo. Isa na naman itong nakakadismayang pagkatalo para sa Dubs na patuloy na bumabagsak sa Western Conference standings. Gayunpaman, maaaring may isang solusyon na hindi pa napapansin ni head coach Steve Kerr sa gitna ng hindi magandang takbo ng team sa 2024-25 NBA season. Walang duda na napakahalaga ng dynamic duo ni na Stephen Curry at Draymond Green para sa organisasyon. Ngunit ngayong season, tila bumaba ang kanilang performance kumpara noong nasa rurok ng kanilang prime. Hindi na ito nakakagulat dahil 36-year-old na si Curry at 34-year-old naman si Green. Bukod pa rito, kailangang maging maingat si Kerr na huwag maubos ang lakas ng dalawa bago pa dumating ang postseason. Ano ang solusyon? Bigyan ng mas maraming minuto si Kyle Anderson. Si Kyle Anderson ay naglaro ng 11 season para sa 4 na team, kabilang ang Memphis Grizzlies at San Antonio Spurs. Siya ay may average na 6.8 points, 4.3 rebounds, and 2.8 assists of 676 in regular season games. Hindi ito isang mungkahi na basta na lang binigay. Sa katunayan, ipinapakita ng mga stats na kapag naglaro si Anderson ng mas mababa sa 15 minuto kada laro, may record na 3-9 ang Dubs ngayong season. Sa kabilang banda, nananatiling mataas ang panalo ng Warriors kapag naglalaro siya ng higit sa 15 minuto. Kahit na hindi kapansin-pansin ang mga numero ng 31-year-old na si Anderson sa box score, nagtatala siya ng 4.8 points, 2.9 rebounds, and 2.3 assists per game. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat ng stats sa basketball. Minsan, ang isang player na hindi nagtatala ng malalaking numero ay mas may impact sa laro sa ibang paraan. Isa pang dahilan kung bakit naglalaro ng maayos ang Warriors kapag nasa court si Kyle Anderson ay dahil sa ilang particular na lineup. Bagaman may plus-minus na 10 siya, ngayong season, nananalo pa rin ang team kapag nakakakuha siya ng sapat na minuto. Ang paglalaro kasama ang isa pang veterano tulad ni Kevin Looney ay maaaring maging susi upang maipakita ang tunay na lakas ng second unit ng team. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my